Binigyang diin ni Senate President Francis Escudero noong Sabado na walang isyu sa paggamit ni na Senador Christopher Bong Go at Ronald Bato de la Rosa ng nalalapit na investigasyon ng Senado sa kontrobersyal na kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga paratang. May karapatan at responsibilidad ang parehong Senador de la Rosa at Go na ipresenta ang kanilang panig at ipagtanggol ang kanilang mga aksyon, sabi ni Escudero sa isang panayam sa radyo. Ipinaliwanag pa niya na hindi obligado ang kanyang mga kasamahan na dumalo sa nagpapatuloy na investigasyon sa House of Representatives bilang bahagi ng interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at ng Kongreso. Ang pinagsamang komite ng House na binubuo ng mga panel sa Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts at Human Rights ay nagsasagawa ng mga pagdinig ukol sa mga extrajudicial killings, mga kamatayang nauugnay sa kampanya kontra droga at mga krimeng kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs. Binigyang diin ni Escudero ang kahalagahan ng courtesy na ito. Anong masama kung gamitin nila ang Senado bilang venue para ipresenta ang kanilang panig? Ang salitang gamitin ay maaring negatibo ang tunog, pero sa kasong ito hindi naman. Sa mga pagdinig ng House, inakusahan sina Go at De La Rosa, dalawang malapit na kaalyado ni Duterte, ng mga pang-aabuso kaugnay ng administrasyon sa kampanya kontra droga. Ayon kay dating Police Colonel at ex-Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, alam ni Go bilang Special Assistant ni Duterte ang tungkol sa mga pagbabayad na umaabot sa 1 milyong piso para sa pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa droga. Sa isa pang testimonya, sinabi ni Drug Lord Roland Kerwin Espinosa na pinilit siya ni De La Rosa na namuno sa Philippine National Police sa kasagsagan ng kampanya ni Duterte na paratangan ng iba't ibang mga personalidad, kabilang si dating Senadora Leila de Lima ng pagkakasangkot sa ilegal na droga. Sinabi ni Escudero na makikipagpulong siya kina Go at De La Rosa upang talakayin ang mga bagay na may kaugnayan sa investigasyon ng Senado. Iminungkahi rin niya na pamunuan ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa pangunguna ni Senador Pia Cayetano ang investigasyon habang naka-recess ang Kongreso. Pagbalik ng Senado sa sesyon sa Nobyembre 4, maaaring pangunahan ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang investigasyon. Bagaman naghain si Go ng resolusyon na humihiling na pamunuan ng Committee Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni De La Rosa ang investigasyon, inamin ng parehong senador ang posibleng conflict of interest. Alam nilang hindi sila dapat manguna sa investigasyon dahil sa conflict of interest, pero malugod silang inaanyayahan na lumahok, paliwanag ni Escudero. Gayunpaman, itinutulak ni De La Rosa na pamunuan ng kanyang komite ang investigasyon sa kabila ng mga agam-agam tungkol sa pagiging patas. Ipaglalaban ko na ang aking komite ang manguna kahit pa iniisip ng iba na ito ay makasarili, sabi ni De La Rosa sa isang hiwalay na panayam sa radyo. Tiniyak niya sa publiko na magiging patas ang mga pagdinig at sinabi, "Wala akong lihim na agenda. Ang tanging layunin namin ay tuklasin ang katotohanan."